Hello mga langga at welcome back to my YouTube channel. Hugasan lang natin yung talong mga langga. So ayan, may 4 na piraso tayong malulusog na talong. Napakasariwa po niya. So ganyan lang natin, hugasan natin at tanggalin natin yung parte na yan dahil hindi naman yan natin kailangan, no? So ayan, ulitin lang natin ang ginawa natin nung una hanggang sa matapos natin yan. No, so ingat lang po tayo. Yan. So ang talong mga langga ay napakarami pong vitamina na makukuha mo dyan. Napakasarap po yan na vegetables. No? So ayan. Hugasan lang natin ng mabuti syempre dahil may mga dumidikit-dikit dyan na mga alikabok. So ganyan lang. Kailangan natin ng linisin bago natin lutuin yung ating mga gulay. So ayan, susunod natin gawin yan ay ating iihawin. Diyan lang natin yan ihawin sa ating kalan dahil mahirap po ng apoy. Yung kahoy. So wala po tayong kahoy. So pwede naman ganyan, madali din po maluto yan ganyan mga langga, no? So bubutasin natin yung kanyang katawan. Ang purpose po niyan para po hindi puputok yung ating talong mamaya once na maluto na yung kabilang side niya kasi lulubo po yan, no? So kailangan natin pasingawin. So luto na po pala yung ating kabilang side. So bantayan lang natin mga langga dahil kapag masobrahan po yan masunog na, hindi po maganda yung resulta niya. No? So once na lumambot na yung kabilang side, luto na po yan siya. So ayan. Kaya tinanggal natin yung bandang party ng ibabaw niya dahil para po mabilis po siyang maluto. So kasi pagka mailaliman po siya tulad nung mayroon yung tinanggal natin, pag hindi natin tatanggalin yung matigas po yan dyan na party. So ayan. Luto na po, marapit na po siya, naglalambutan na po yan mga langga, no? So once na malambot na yan lahat, luto na yan. So ayan, hintay lang natin yan. Kunting na lang, kembot na lang, maluto na yan mga langga. So ayan, luto na po yung iba. Tatanggalin na natin sa apoy para po hindi siya masobrahan. Hindi po siya matutong. No? So kailangan lang po talaga siyang bantayan. Ayan. Ayan na mga langga. Pagpatuloy lang natin yung ating pag-ihaw ng ating talong. Pagkatapos natin maihaw yan, ayan malapit na siyang maluto. So, sa bandang dulo na lang kasi yung apoy is konti lang. Yung niya. So, bandang dulo na lang yung medyo matigas ng kaunti. No, so ayan. Halos luto na siya. So, ayan, patayin. Huwag natin kalimutang patayin yung ating apoy para po safety. So, sunod natin, balatan lang po natin yung ating talong. Yan. Ganyan lang. Ganyan lang yung ating gagawin. Babalatan lang natin. So, ayan. Mainit pa po yan dyan mga langga. Kaya, nahirapan mo akong magbalat niyan kasi medyo mainit pa po yan kasi ahon lang natin dyan doon galing sa apoy. So, balatan lang natin. Dahan-dahan. So, ayan. Ulitin lang natin yung mga langga hanggang sa maubos po yan lahat, no? So, babalatan natin lahat. Ganyan lang. Gamit ang ating mga kamay. So, pwede nyo naman sa wala pong hindi po kayang mag-ihaw. Pwede po yan siya lagain. Pwede naman po yan siya lagain. Kasi dati ginagawa ko rin po yan, nilalaga ko siya. Pero ngayon pwede naman siyang ihawin. Mas masarap at mas mabango din po yung inihaw. So ayan halos nabalatan na po natin ang 4. So ayan. Ayan na po siya. Sakto-sakto lang po yung ating pagkaihaw. So, i-flatten lang natin yan mga langga. Ayan. Gamit ang ating kutsara at para makita na rin po natin yung loob kung meron po siyang
kung wala po siyang yung mga itim-itim, may mga worm, so kailangan natin tignan mabuti. Ayan, iganyan lang natin para makita natin kung malinis din po ba yung loob niya, kasi napakalinis po yung labas, napakalusog po sa labas. So sure po na ang loob niyan ay malinis. So ayan, flatten lang natin lahat para po matimplahan na rin po natin siya, no? So ayan. Iganyan lang natin yan. So ayan. So susunod natin gawin. So ayan na po, naihaw na natin yung ating talong at na-flat na rin po natin mga langga, no? So ang susunod natin gawin ay i-prepare natin lahat yung ating mga pangsahog. So ayan, meron tayo dyan sibuyas, no? So slice lang natin yan mga langga. So ang lit po ng mga sibuyas na nabili ko mga langga. Alam niyo kung bakit hanggang ngayon hindi pa rin bumaba talaga yung presyo ng sibuyas. So makikita mo lang sa palengke, mas malalaki pa yan siya ng kaunti. Halos karamihan doon ay maliliit. Pero 10 piso ang isa. Napakamahal po talaga. So yan. Ang isa po niyan mga langga ay 15 pesos po. So napakamahal na presyo ng sibuyas ngayon. Halos lahat ng mga gulay, halos pataas na naman siya, kasi alam niyo mga langga, papunta na naman po tayo ng December, no? So ayan. Magtiyaga na lang po tayo hanggang sa para makakain tayo ng gulay. So, yan na slice na po natin. Susunod natin mga langga yung ating kamatis. So, ganun din po sa kamatis mga langga. Napakamahal pa rin po yan. Nag-isang piraso na yan mga langga. 10 piso yan. So, ang liit-liit niya. So, hindi mo na kailangan sa panahon ngayon mga langga, hindi mo na kailangan lagay ng maghalo ng sobrang dami dahil napakamahal po ng bilihin. So tama na po, merong 1 piraso, pwede na yan, no? Magkakaroon na magkakalasa na rin po yan siya. So ayan, mabuti sa probinsya kay magkakaroon tayo doon ng may mga lupain na pwede mong taniman sa mga gilid-gilid ng bahay. So kahit paano makasave tayo doon, puro mga sariwang gulay pa. So pag nasa syudad kang tumira, so, magtiis ka talaga dahil napakamahal. Halos lahat po ay binibili. Wala ka pong makukuha sa palibot mo, no? Kasi halos wala naman, tinuturukan lang ng bahay ang meron ka, no? Wala namang excess na kalupaan sa palibot ng bahay, nakasemento na, ayan. So slice din po natin ng ganyan, pa-cubes na maliliit yung ating bell pepper na pula. So, alam niyo mga palangga, yung bell pepper na green, masarap din po yun ihalo. Kaso, bibihira po talaga yun matsimpuhan ko sa palengke. No, may time naman na makikita ko sa palengke yun, pero hindi ko naman siya kailangan na ihalo. So, kung bibilin mo siya na hindi mo kailangan, masisira lang yun. Maka-stack lang yun. So, kailangan yung binili mo, magagamit mo rin agad. Kasi, kahit may ref ka man, kukuyutot lang yan doon sa ref mo. Luluma lang yan siya. No. Maganda yung mga bagong bili dahil bagong deliver yan, sariwa. So, ayan. Instead na bell pepper, siling green na lang o siling haba na lang yung ating lalagay. Pero may kunting anghang po yan mga langga, no? So, pwede po kayo maghalo dyan ng kung gusto nyo yung sili na labuyo, yung maanghang talaga. Pero okay na yan, yung medyo kunting anghang lang, no? So, biyakin na natin ang ating itlog dyan. Susunod na natin yung 1 pirasong itlog. Yan, 1 pirasong itlog na yan, lalagyan natin yung paminta at asin, no? Para may timpla na siya. Tapos lalagyan na natin yan ng yung mga in-slice natin na mga pangsahog, yung mga lamas ba sa Bisaya, no? So, yan. Mix na natin ulit yan. Maglalagay din po tayo ng minced garlic na konti lang para magkaroon naman siya ng dagdag bango at dagdag lasa yan. So, garlic mince. So, halo ulit. Ilalagay na natin dyan yung ating talong. No, 1 pirasong talong kasi 1 pirasong itlog lang po yan. Saktong-sakto lang po yung 1 pirasong
itlog sa isang pirasong talong. So, lalagyan lang po natin siya ng mga toppings para lalo siyang sumarap at mag-absorb doon sa talong yung lasa ng mga ingredients nating ini-slice na maliliit. No? So, ayan. Magpainit na tayo dyan. May mainit na mantika na sa ating kawali at mahinang apoy lang. Huwag malakas dahil mabilis po masunog yung itlog. So, ayan. Mabilis lang po yan siya mag-brown. So, madali lang po yung maluto mga langga kasi yung ating talong is luto na po yan. No? So, ang lulutuin lang natin dyan is yung itlog at saka yung ating mga ingredients na inilagay natin dyan sa ibabaw. So, ayan, ganyan lang kabilis. Luto na yan mga langga. So, tanggalin na natin sa mainit dahil pag masubrahan, magda-dark yan siya lalo. So, ayan. Ganon din natin gagawin yung pangalawa. Uulitin lang natin kung ano ang ginagawa natin doon sa pinakauna. Ganon din po ang gagawin natin sa pangalawa hanggang sa matapos natin lahat gawin yan. So, toppings ulit at ilalagay ulit natin doon sa ating mainit na kawali. So, ganyan. So, pagbuhos, sabay-sabay lahat, no? So, maganda po ganyan. Kaysa ipagsama mo lahat yung itlog, no? So, hindi siya hati masyado doon sa eggplant, yung sa ating talong, no? Kung gaano karami ang ilalagay natin. So, mas maganda yung pa isa-isa para mas, siya, talagang saktong-sakto lang yung isang itlog dyan. So, mabilis lang yan maluto mga langga. So, halos luto ng kabilang part. At tatanggalin na rin po natin yan. So, ganun lang kabilis mga langga. Lutuin yan. Basta once na nakaprepare mo na lahat yung mga ingredients, no? So, dampot-dampot ka na lang. Toppings ka na lang. Ganyan lang kabilis. So, halos templado na po lahat. Huwag nyo lang kalimutan lagyan ng asin at saka paminta bawat crack nyo sa itlog dahil nagpapatanggal po yung paminta, nagtatanggal siya ng lansa sa itlog at mabango rin po yung paminta mga langga, no? So masarap din po yan. So almost luto na lahat mga langga. So yan na po yung 4 na piraso na i-prepare natin na talong kanina. 4 na piraso nating inihaw na talong kanina. So sa lahat po pala mga langga na hindi pa nakapag-subscribe sa aking channel, so please don't forget to watch my videos, like and share, and don't forget to subscribe mga langga, no? So, ayan, tikiman time na po. Sa sauce po pala mga langga, nasa sa inyo na po kung ano po ang gusto nyo na sauce. Pwede naman po dyan yung tuyo at kalamansi. Lagyan nyo na sili. Pwede rin po yung ketchup, no? So, yan. Pangalawang tikim na po mga langga. So, napakasarap at napakasimpleng lutuin at napaka-healthy po na gulay yan mga langga, no? So, ayan, pwede na po subukan sa inyong mga bahayan mga langga. So, maraming salamat po sa lahat ng nanonood and thank you for watching. God bless. Bye-bye.